Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Ngunyan, ang sa Indo makakaibahan. Marhay na aga sa gabos ng mga paraan tabay. Mga kaimanwa, kamusta po kamo? Ako po si Joan Montecastro para sa programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Makakairibanan nindo kami ngunya na Webes, Petsa 13, kanbulan ni Marso taon 2025. Mapaabot kami sa indo ning mga impormasyong may kinaaraman sa pangurual daw na buhay bilang sarong namamanwaan na nagmamakulog sa satong kapalibutan. Para sa indong mga kahapotan, mag-apot sa station sa 4805509, puon alas 11, sundo alas 12 ning pagkaudto kada Webes. O sa CP number man po na Globe, 0917-7984808. Ulitin ko po, 0917-7984808. O kaya pwede man na magdulok sa samuyang opisina, Lunes, sundo Biyernes, puon alas 8, sundo alas 5 ning hapon. Asin pwede man na magpadarakan sa indong mga kahapotan o mga suhestyon sa samuyang opisina na makukuha sa Regional Center Site, Rawis, Legazpi City. Kami sa Indoma na ang antabayan sa internet, asin sa Facebook page, Candizi GB. Ang DENR Munyan. Ang DENR Munyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa indong tagapagbareta. Ini ang katiripunan kan mga bareta sa DENR ngunyan. Binuwian ang 48 na olive ridley turtle hatchlings kan mga personahes kan Provincial Environment and Natural Resources Office Sorsogon sa baybayon na sakop kan Barangay Lupi, Prieto Diaz, Sorsogon da ipanahahaloy. Tulos na nirespondihan kan mga tauhan kan Conservation and Development Section kan Penro Sorsogon ang report manunungo digdi. An olive ridley turtle, klasipikadong critically endangered species sa irarom kan DENR Administrative Order No. 2019-09. Katakod kaini sa giraray nangangapodan si DENR Bicol Regional Executive Director Francisco E. Emilia Jr. sa komunidad na tabangan ang DENR Bicol sa paagi kan pag-report sa opisina in kaso may mahiling na mga wildlife species sa saindang lugar. Mientras tanto, bilang pagrekognisar asin pagselebrar sa mga kontribusyon kan mga kababaihan, ang DENR Association of Career Executives asin DENR Bicol nagkondusir ning Community Passion o Compassion Project na ipanhahaloy. Pinanginutan ini ni DENR Undersecretary Juan Miguel Cuna, OIC Assistant Secretary Gilbert C. Gonzales, kaibaan mga opisyales asin personahes kan DENR Bicol. Tinauan doon ni Yuse Cuna ang dakulang kontribusyon kan mga kababaihan sa komunidad, lalo na sa pagkonserbar asin pagprotehir kan kapalibutan. 50 na kababaihan hali sa coastal areas kan Barangay Rawis, Legazpi City ang nakaresibe nin food packs kompwesto nin bagas, grocery items asin iba pang essential goods.
sa ibong nalado sa pagpuon kan kampanya para sa maabot na eleksyon, pinagirumdom kan DENR Bicol ang striktong pagbabawal kan pagkaag o pagpako nin anuman ng mga election campaign materials sa mga kahoy. Sigun kay Red Francisco Emilia Jr., ang mga campaign materials kaipuhan ikaag sa mga designadong lugar na itinalaan kan Commission on Elections. Huli ta saro ini sa nagkakausa nin destroso sa kondisyon kan mga kahoy asin direktang pagbalgar sa ley. Ang si Isay man na magbalgar asin mapatunayan na nagkasala, papatawan ni nagkakanigong padusa sigon sa Presidential Decree 953 asin Republic Act 3571. Pagkakakulong sa laog ning 6 na bulan hasta 2 taon umulta sa kantidad na 500, sundo 5,000 asin parehas na pagkakakulong asin multa ang penalidad base sa PD 953. Ini ang katiriponan kan mga bareta sa DENR ngunyan. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Sarong makakalikasang aldaw po sa giraray sa satuya mga paraan tabay. Enot po sa gabos, bation mi ang mga mahihigos na personahes sa Office of the Regional Executive Director sa pamamayo po kan samuyang matibay na direktor na si Red Francisco Emilia Jr. Sa opisina man po ni Assistant Regional Director for Technical Services ARD Ronel C. Supsop. Diyan po sa opisina ni Assistant Regional Director for Management Services ARD Ronel B. Astor, kay Assistant Regional Director for Special Concerns ARD Adona P. San Diego, dyan man po sa Mines and Geosciences Bureau sa pamamayo ni RD Engineer Guillermo A. Molina Jr. IV, asin sa EMB po sa pamamayo ni RD Girly Abu. Marhay na aga po sa gabos na mga nagahilingan sa tuyang FB Live asin sa mga paradangog kang DZGB. Day po kamo magduwang isip, mag-text po kamo sa kuya sa 0917-7984808 o kaya man po mag-comment kamo sa Facebook Live kan DZGB. Last week po, Women's Month ang pig-celebrar ta aram ko po recorded ito na pinalabas ta digdi sa kapalibutan ta atamanon ta, kaya pasensya na po kamo kundi ko nagkabarasa an sa indong mga text messages asin an sa indong mga mensahe sa Facebook Live, pero sa ngunyan pong aldaw live po kita sa DZGB, kaya kung may gusto po kamong ipaabot sa muya di po kamo magduwang isip yaon po kita online sa DZGB. Asin sa aldaw man po na ini pag-uurulayan ta ang sarong importanteng issue ano po na may dakulang epekto sa satong mga magsasaka, sa mga kaibahan ta dyan sa komunidad na mga nag-eerok po sa mga daga na bako pa po titulado dai pang titulo na mga daga. Ang pag-uurulayan ta po iyo ang agricultural free patent asin residential free patent. Maray po ini na oportunidad para sa satong mga kaimanwa na gusto man po magkaigwa kititulo ang sa indong mga daga na ginagamit na nga ni asin huli digdi makakaibahan taan sarong matibay po na personahe kan DENR Bicol ni iyo po ang mapaliwanag sa to kung paano kita makakabenepisyo sa programa kang DENR Bicol na magtataong titulo sa satuyang mga daga. Kaya man po i-introduce ko makakaibahan ta sa programa ta si Miss Josel P. Buen, ang Economist 1 po kang Licenses, Patents and Deeds Division, tangani ma-explicar po sa tuya ining proseso kang aplikasyon sa free patent o pagpapatitulo kang daga sa DENR. Good morning, Miss Josel. Wala kang sound pa, Miss Josel. Good morning sa imo Miss Josel, tapag-urulayan ta ang manunungod sa pagpapatitulo kan daga. Sabi ta nga ni kasubago dakulon na mga kaimanwa ang gustong magkaigwang titulo, maski man ako gusto ko man po kititulo kidaga. Go mo po dyan kitang mga
mga maray na programa tangani nakita makabinipisyo sa libre po na pagpapatitulo hali sa DENR Bicol. Halaton ta lang po ang sound ni Miss Josel Buengari po di ipan nagkaigwang sound an sa iyang headset. Sige Miss Josel, itry ta po. Good morning. Morning po. Yan, agwa na. Okay. Sige Miss, kumusta ka Miss Josel? Okay lang po, Ma'am Joanne. Pressured sa external audit. Medyo maluya ba ang ano ni Miss Josel or clear man siya so sa iyang sound? Yan. Okay naman po. Okay. Sa end ko, okay man. Baka tigluyahan ko lang kayo sa kuyang headset. Baka ako ang may problema. Ano, Miss Josel, marahin na aldaw. So, sabi ko nga ni kasubago, ang pag-uurulayan ta, saro na importanteng programa kan DENR Bicol. And I am very sure na involve ka digdi sa programang inita. Dakulon ka mo dyan sa LPDD na nag-aasikaso kang pagtataong titulo kan daga sa mga kaimanwata. Ano ba ining pigaapod ta na agricultural free patent as in residential free patent siguro tangani na sa mga dei pa familiar sa programang ini maexplikaran ta. Okay po. So, bago po kita magduman sa sa primary qualifications, sa documentary requirements, mag-agricultural and residential free patent applications, mataulang kita brief background kung ano ang free patent. So, ang free patent daw po is the confirmation of imperfect title over alienable and disposable public agricultural lands through administrative procedure. So, saro po kita sa involved din sa administrative proceedings na pinasabi ang nagpapatitulo. Kasi, as we all know, nagtititulo din po ang DAR, ang NCIT, of course, ang WARD, and yun, tayo, DENR. So, iba po kitang two kinds of free patent. The agricultural free patent and residential. So, simulan natin sa ang free patent po, para ma-qualify ka for free patent applications, dapat open, continuous, exclusive, and notorious ang possession mo ng alienable and disposable public agricultural lands for at least 20 years. That from the possession po ng predecessor in interest. So, ibig sabihin, since sa mga ninuno po, marekonduman ang tiga-apuntang possession. So, halimbawa, si lolo mo pa, pinasa ko yung mga parents mo po, and then up to sa imo, pwede mo siyang applyan. Provided na makalaog ka naman sa at least 20 years na possess mo sa property. Panggitin pa lang inyong laws and policies relative to a patent. Sabi po, Ma'am Joanne, we have the RA 11573. Miss Josel, Yes po. medyo maluya daan sa imong microphone. Barbs, May igwa ka pa dyan na ibang headset o tamagayon kaya ining maexplikaran ta ang mga listeners na medyo igwang ugong ining nagagamit mong headset sa aldaw na ini. Pwede kung igwa ka mong iba, masalidahan datangan mas clear ang audio mo. ayusin ko lang po muna. Iyo, Ma'am sige Joanne. lang. Tasayang kang explikasyon mo bata maski ako interesado talaga ka ining prosesong ini. Pero bago po kita digdi, i-greet taman po ang satuyang Assistant Regional Director for Special Concerns. Si Ma'am Adona P. San Diego. Nakapasa po siya sa examination. Ay, tigaanap ko talaga. Ang nakapasa po sa examination, si Ma'am Adona P. San Diego, ang OIC Assistant Regional Director for Special Concerns, asin po si Sir Lemuel A. Soriano, ang OIC Senro, kang San Jacinto. Ini pong examinasyon na tig-take ninda ang Career Executive Service Written Examination. So, SESWE po na exam. Kaya maugma po kami digdi sa DENR Bicol na nakapasar ang duwa sa mga maiigos asin matibay na lideres kan DENR Bicol. So kasubago man po sa bareta ako, tigiling ko kaya sa page kan DENR Bicol. Tig heras ko si Indosu 48
na olive ridley hatchlings, mga pawikan po, mga baho ba ang Bicol kay tig-ururunan baho tig-ururunan mi pa sa na paano po kung ano talaga ang Bicol kang mga pawikan. Pero ini po na mga olive ridley hatchlings, tig-release po siya sa Sorsogon sa Barangay Lupi, Prieto Diaz, na may nag-ugbon pa ano po dyan sa Barangay Lupi, Prieto Diaz, Sorsogon na mga napawikan, as in 48 po ang sa iyang inaki, dakulo na mga saradit na pawikan. As in ini po pag naghali, 'di ba, na dumansinda nag-aki sa Lupi, Prieto Diaz, Sorsogon, pag nagdakula po sinda, asin sinda maaki naman, mabalik man po sinda duman sa lugar na ito. Kaya protehiran ta po ining shorelines kang Barangay Lupi, Prieto Diaz, Sorsogon, ta mabaralik po ining 48 na mga pawikan na pigrilista dyan sa lugar na iyan. So, tig-ayos na po ka ni Miss Josel su microphone. Ang sabi niya po kasubago, may duwang klase, a residential free patent as in agricultural free patent. As in matatandaan ta na sabi niya dapat igwang continuous, dai nagpupundo, open, aram kang mga tawo, exclusive, as in sa imo sa na ito, tigigibo mo talaga na naka-star ka duman, as in notorious na possession ka itong daga na ito, na gusto mo pong patituluhan. As in, ini po na pagbilang kang pagposes mo kan daga na 20 taon po kung naka-star na po kamo duman ki 20 taon, pati ang lolo mo, ang sa imong mga predecessors in interest, ang lolo mo, ang ina mo, ang sa imong mga magurang, pwede po nindo itong patituluhan. As in, mas tatawan po ini ki dakol na detalye ni Miss Josel just in a short while. Kasi saro po, may nag-text sa kuya na hanapon ko lang digdi sa kuyang cellphone, na sabi niya sa kuya, kung yaong pada po, kung tig-safety pa ni Ma'am Shelo ang sa iyang bamboo mug, bamboo utensils, as in hygiene kits, na may katawanan da po siya na mga senior citizens. Di ko siya na-replyan kang time na ini, pero gusto ko po sa imo sir sabihon na yaong pa po kay Shelo, so sa imong premyo. Sabi ko po baga si Indo, kapag nagte-text ka mo sa muya, nagtatao ka mong mga suhestyon o mga komentaryo manunungod sa DENR Bicol, nagtatao po kami kikadikit na papremyo. Arog po kaining mga igwara na kaming t-shirt, igwa kami digdi pag igwa kita? Utensils, dapo igwa pa po kitang utensils, hygiene kits, as in ini po si Sir sabi ko po sa iya na kung naipon na su mga papremyo niya, i-claim niya na sa napo digdi sa opisina, magdigdi po kamo sa muya, tangan ina maklaim po nindo ang sa indong papremyo. Tig safety mi pa po ini sir. As in, may naghapot naman po kasusaro. Siguro kita ka ito di kita ka ito naka-live, kung may napadusahan na daapo na duman po baga sa news ta kasubago na bawal magkaag ki mga posters, campaign materials sa mga kahoy talagang madadanyaran ang health kan sa tuyang mga kahoy. Garuman sa na po kaya iyan tawo na kapag pinakuan mo, magkakalugad, kita po baga pag napako, magkakaigwa kitang tetano, pwede po kitang maghilang. Arog man po kaiyan ang mga kahoy, pwede pong magkaigwang impeksyon ang puon kang kahoy na ini. Nag-comment po si Mr. Gerald Aranya, Ma'am Joanne, good AM po, God bless all over the world. Good morning po sa imo, Sir Gerald, asin sa gabos na nagdadangog na sa imong kaibahan. Kung hain ka po ngunyan, ang mga listeners naman po na mga jeepney drivers, mga tricycle drivers, kasusaro kang Domingo po, nagko-commentator kaya po ako sa misa
Tapos sa SM kang nakaaging Domingo nag-commentator ako diyan sa SM. Tapos sabi kang sa Padi na nag-commentator ako. Ikaw po palan ngaya so nag-host diyan sa kapalibutan ta at ta maugmahon po ako kasi aram na nindong mga kaimanwa, aram na po nindo ining programa tang kapalibutan ta at tagari. Ang pagmati ko po ka ito epektibo ang satuyang campaign, ang satuyang information dissemination drives ta all walks of life po aram na ang programa tang kapalibutan ta at but I owe it po to DZGB at syempre dakulunon talaga ang listeners, ang listenership kang DZGB maski magsain ang mga tao nagdadangog sa DZGB. So congratulations po sa gabos na pamunuan kang satuyang programa kang satuyang DCGB family. Miss Josel, okay na po ba ang sa imong microphone? Yes po, Ma'am Ayan, Joanne. Okay na po. yan. Magayon na ang sa imong sound. Miss Josel, ipadagos ta kasubaago, pighagad ta su definition kang residential free patent as in agricultural free patent as in Mr. San paano ba makakatabang sa satuyang mga magsasaka para sa agricultural free patent sa mga nag-erok, nagtitilad ki mga daga as in su mga sa residential naman para sa mga listeners na pagsadiri naka-istar na duman sa sarong lugar. Opo. So, importantehon kong maray ini, Ma'am Joanne, kasi once na mag-apply ka for free patent and nag-ripen siya into patent, matatitle na siya. So, if you have a certificate of title, wala nang makakabawi kayan sa imo. Unless po na i-convey mo or i-pass mo sa ibang tao, like ipabakal mo, i-donate mo, and the like. So, secured ka na, kumbaga, sa imo na yan na property mo. Wala nang basta-basta makakapaali sa imo dyan. So, kumbaga, security. Gani Yes kita, po. pag nasa government, mga empleyado kang gobyerno, igwa kitang security of tenure. Arag man po kaini, likewise, kapag kita man nasa sa imong lugar na piga-erokan, kung saan ka po naka-star, magkakaigwa ka man po kang security na sa imo ito, which is explained by our guest po na si Miss Josel. Miss Josel, ano po ba, sisay po ba ang kwalipikado na mag-apply sa mga free patents? Mr. Sal, ano ba ang gusto mo? Inutunta ang agricultural o ang residential? Tanganing di kita magkalibungan. Okay po. Agricultural po. Pero halos pareho lang naman kasi siya, Ma'am Joanne. Halos pareho lang naman siya. So, sige po. umpisahan natin sa agricultural free patent. Ano po, sa mga qualification po, digdi, you should be a natural-born Filipino citizen. So, next, dapat bako ka owner of more than 12 hectares of land. Then, land must have been continuously occupied and cultivated either by the applicant, so aplikante, or sa mga ninuno mo po. Ninuno kang aplikante for at least 20 years prior to the application ng free patent. And syempre, dapat po nagbabayad ng taxes kang daga. Importante talaga ang pagbuwis maski digdi Yes sa po. pag-apply kang sa tuyang mga agricultural as in residential free patent. Sabi po kasubago ni Miss Josel, dapat Pilipino ka. Di man po pwedeng tauwanan kititulo ang mga foreigners para digdi sa residential as in agricultural free patent. As in sabi niya, di dapat sobra sa 12 hektarya kidaga. Di ikang pagsadiring 12 hectares mayaman na gariin ni Miss Josel kung dati nang may tagsadiring 12 hectares kidaga. Asyender. Ano sa iling mo, Miss Josel, ang objective o ang wisdom kan sa tuyang batas nata tadi pwedeng tawanan pakititulo ang dati nang may pagsadiri 12 hektaryang daga. Opo. Actually, ini po ang constitutional limit Ma'am Joanne. So, 12 hectares lang talaga, embodied ini sa 1987 Constitution, na hanggang duman lang ang maximum na pwedeng i-acquire
kang aplikante po. And if I may add po, Ma'am Joanne, this is amended po, itong natural-born Filipino citizen ng agricultural free patent. Amended po ito per DAW 2021-38. Ang governing law niya is ang RA 11573 kung saan pigatugutan na po ngunyan yung mga may dual citizenship. So, former natural-born Filipino citizen siya, and then naka-acquire siya ng foreign citizenship, pwede na po siyang mag-apply, provided na mapasa siya ng birth certificate from PSA and ID certification from Bureau of Immigration. Actually, bago ini sa satuya na kaaraman sa mga listeners na pwede na pala ang dual citizenship. Pwedeng may American citizenship ka, kung Pinoy ka pero American citizenship, igwa ka din kay American citizenship na basta, kasi Miss Josel, di ba ang sabi open, continuous, exclusive, and notorious possession. Maski ba ko ika, pero ang sa imong mga magurang, ang sa imong pamilya, so counted ito. Kung dual citizenship, minsan, yaon sa ibang bansa, Miss Josel, paano ang mangyayari kaiyan? Ano ang tigka-count dyan na years, kung baga, kang DENR Bicol? Kung halimbawa po si applicant may dual citizenship, so ninuno niya po, halimbawa si lolo niya, si parents niya, dati na sindang naka-occupy, tiga-possess nila sa property for let's say 20 years. And then, here comes itong may dual citizenship, siya ang ma-apply, pwede po ito, ma'am. So, duman na siya ma-recon sa ninuno niya, na nakaposisyon na po duman. Good news po ini sa mga nagdadangog sa tuya na may mga dual citizenship na gusto mag-apply kay agricultural free patent as in residential free patent. Siguro kung yaong kamo sa abroad, mag-iling kamo sa Facebook Live kang DCG bitangan ina maaraman ini kang sa tuyang mga kaimanwa na may dual citizenship. So, Miss Josel, kasi tigiisip ang mga tao, usually, pag nagpapatitulo kidaga ay aluyon ngaya iyan, pirang taon ngaya ang anuhon ta dyan sa DENR Bicol. Gurano na po ba kahalaba ang proseso kang aplikasyon na tiga entail kang sa tuyang opisina sa pag-apply kang mga free patent applications? Opo. So, bali, igwa kita, Ma'am Jo, per DAW 2021-38 igwa kaya kitang kung ang area niya is below 5 hectares, that is Penro level. So, si Penro po, Provincial Environment and Natural Resources Officer, ang ma-assign kang judicial form na pigasabi. Approving authority si Penro. It takes 130 days po. Prescribed ini kang law, 130 days. And then, pag 5 to 10 hectares, sa tuya po ini, so, digdi po ini sa tuya tigpa-process ining mga above 5 hectares but below 10. So, si Regional Executive Director naman po ang signatory ka ini, which is 145 days ang processing period. And then, pag more than 12 po, more than 10, but 10 to 12, si DENR Secretary na po ang ma-approve ka ini, which 140 days po ang pre-provide ng law for processing period. Pero, it's notable na ang 120-day period po will stop in case a conflict or opposition is filed. Kasi may mga ganito po na may mga nag-o-oppose sa application. And same thing po kung ipapasubdivide ang land. So, magsastop po itong 120 days processing period. Ulitin talang Miss Josel, 5 hectares, Penro level iyan. Pirang aldaw, Yes po. 130 or 120 days? 130 po. 130 days. Pag naman ang ektarya kan daga, 5 to 10 hectares, digdi iyan sa tuya sa regional office, sa tuyang red. Opo. 145 days. Tama ba? Yes po. As in, kung sobra sa 10 ektarya po hanggang 12 ektarya, dumana iyan sa satuyang central office, sa secretary na po
na 140 days ang approval. Tama ba, Ms. Susel? Yes po, ma'am. Yan. Yes po. Bako mabalan alabaon po ang gugugulon tang oras sa paghahalat kang pagproseso kan sa tuyang mga titulo. Sabi nga ni Ms. Josel, 130 days kung ababa lang so hektare kang daga, less than 5 hectares, as in ang pinakaalangkaw na nga ni digdi kapag digdi sa regional office, which is 145 days. Makaskasan na po ang pagpapatitulo, pero ang limitasyon duman sa sinabi ni Miss Josel is kung may iriwal may Apo. aranuhan ka mo dyan nag-oppose na bako man ngaya yan sa iya sa kuya ngaya ini pamilya mi ngaya ang nagtitilad digdi sa farm na ini, as in susaro pa duman kapag mapa-subdivide pa dakul ang mga limitasyon, which is mapundo duman ang pag-count ta kang reckoning period so 130 days sa penal level, as in mapundo ito bago hanggang matapos itong case opposition, as in itong pagpa-subdivide nindo sa mga daga na ini. So Ms. Josel, siguro aputunta ano ba ang mga requisitos, kasi aram ta na kayang-kaya palan kang oras, baka ka-apply pa palan kita kang sa tuyang titulo, pero ano ang kaipuhan tang punan na kurwao ng mga dokumento. Pero bago po inisimbagon kan sa tuyang guest na si Ms. Josel Buen, time check po, it's 11:30 in the morning. An oras hatod sa Indokang. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. DENR Antabay. DENR Antabay. Sa Giraray, Diyos marhay na aga po sa mga paradangog kan sa tuyang programang Kapalibutan ta at amanon ta. Good morning po digdi sa nag-text sa tuyang hotline. Sabi niya, shout out po, listening from Magallanes Drive, Tagaytay City. Grabe, hanggang sa Tagaytay may nagdadangog sa tuyang programang Kapalibutan ta at amanon ta. Di ka po nagpamidbid, ma'am sir, pwede ka po mensahe sa mo sa Giraray tangani maaraman mi an sa imo pangaran, mag-greet me po ang sa imong pamilya, asin mga kairibahan mo dyan sa Tagaytay City. Miss Josel, kaso bago na putol ang situyang programa para sa commercial break. Ang kahapotan ta, ano ba ang mga requisitos na kaipuhang prepararon o prepararan kang sa tuyang mga kaimanwa na gustong mag-apply na magpatitulo kidaga sa DENR Bicol for agricultural as in residential free patent? Opo. So, punanta po sa agricultural free patent. Ano po? Ang inad po, syempre, duly accomplished application form. Already included statement that not owner of 12 hectares. So, may iling na po iyan dyan sa application form. And of course, may 2 witnesses po iyan sa second page. And then, we have the application fee, which is 150 pesos. Documentary stamp, saro na lang po for the application form. Documentary proof of conveyance, kung bako po survey claimant si applicant, any of the following po, pwedeng deed of sale, extrajudicial settlement, deed of donation, waiver of rights, yung mga ganyan po. However, the applicant acquired the said property. And then we have the tax declaration naman po, duly notarized SPA, special power of attorney, in case the application is filed by a representative, and the clearance from Land Registration Authority, or the sinasabi natin, Ma'am Joanna, ROD certification, Registry of Deeds certification. So, yung mga unang nabanggit ko po, yan po yung ipoprovide, isa-secure ni applicant. Ito naman pong next, yung mga documents ito na ipiprepare natin ni DENR na, like the AND, Land Classification Certification, na within AND yung property. Then the Notice of Application,
Ipopost po ito sa barangay and municipal hall within the area of jurisdiction, not less than 15 days. Supported ito with geotagged photo na si investigator or si inspector talagang pumunta sa barangay o munisipyo para mag-post nitong notice. In the investigation report with sketch map at the back portion, geotagged photo of the land applied for. So, piniprescribe sa atin under DAO 2016-22, at least 3 angles po ng property. Dapat ang geotagged photo naglalaman ng, of course, the property, the inspector together with the applicant po. May date and time, and the coordinates or the position of the property, said property. And then, yung technical description po ng lupa, order of award, and yung judicial form. So, ini Yun po po. pala, Miss Josel, ang mga requisitos. Kung isipon ta, kayang-kaya man talaga ining asikasuhon. Kung baga, ano po nindo, i-timeline nindo ng ngunyang taong 2025, asikasuhon ta na ang pagpapatitulo kan daga. Tangani po na pag nagurang kamo, may maipamana man kamo. Bako po uta ang ipamana ta sa mga akita. Ang ipamana ta, titulo kan daga. Which is, pwede ta pong magduman sa DENR digdi sa muyang opisina tangani ina maasikaso ta na ang titulo kan sa inong daga. Sabi nga ni Miss Josel, may application form na sa indong fill upan, as in kaipuhan po ki witnesses, duwang witness na may aram na kamo talagang nakaistar o nagtitilad dyan sa daga na iyan. Ang apod gani ka ito, Ms. Rosel, affidavit of 2 disinterested persons. Ano, dapat po, Apo. bako ka mag-anak. Dapat sukapit bahay, sumarites po kang kaitong panahon. Napitbido na kamo dyan. 20 taon na ngayon ini naka-star digdi. Ayun po, Apo. o pwede man po si Kapitan. Basta sa mga aram na niyaong kamuduman. As in, sabi ni Ms. Josel Casubago, 150 pesos man sana po ang babayadan na application fee. Kaya nga ni po, pigaing ganyar mi kamo na asikaso na, taday man po mahal ang si indong babayadan. Ang ini nga ni pong documentary stamp, I think 15 pesos man sana ini o 30. Depende po, di ko sure. Kung violet ata mas mahal, kung brown. Basta ining color. Anong color ba ang documentary stamp na kaipuhan dyan sa ano nindo, Miss Josel? Kasi iba ang presyo ng documentary stamp. As in, sabi niya, kaipuhan po na pag nagdigdi ka mo sa opisina, mamit nindo si Miss Josel, ang may documentary proof, igwa po kamong dokumento na nagpapatunay na sa indo itong daga. Proof of conveyance. Sabi ni Miss Josel ka ito, deed of sale. Usually, iyan ay kunabakal mo, kaipuhan mo ki deed of sale. As in, extrajudicial settlement kung sa court po ini na nag-ururon ka mo na sa imo na itong daga. As in, sabi ni Miss Josel, deed of donation, kung tigdonar sa imo, sisay po yan na madonar. Kung may nagdonar po sa imo, pwede po nindong ipailing-ining deed of donation, as in waiver of rights. Halimbawa po, magtugang ka mo. Sabi kan sa imong tugang, sa imo na iyan. Mas kaipuhan mo iyan, wow. Ma-execute po kamong waiver of donation na kamo na ang tagsadhiri kan daga na ito through a waiver of rights. Kumbaga kang daga. As in, sabi ni Miss Josel, kung bako po kamo ang makakaproseso, sabi ta nga ni Casubago, pwede ang mga dual citizenship, AFAM na, Pinoy pa, pwede po kamong mag-execute ki SPA or Special Power of Attorney. As in, sudak tax declaration po. Libre po ang free patent, pero dapat po, nagkakanigong obligasyon ta sa gobyerno na magkaigwa kita ki daga, pero dapat po nagbabayad kita ki buwis kung sa munisipyo, kung halimbawa, municipal tax o sa city, dapat po mabayad kita. Actually, minsan ini pong mga taxes diit man sa nalalong-lalo na kung may anong apod ka ito, so nagataram sila na pwedeng may nababawasan ang mga bayad May ka mga amnesty. puro niyan, amnesty May niya amnesty sa po. puro kandila ko. Kapag may amnesty po ang mga city o ang munisipyo, i-take advantage ta po ini na sa mga moroso ta sa daga, mabayadan ta. So, Miss Josel, di ba, kapag nakaresibi ka ki free patent, nyaw na sa imo sa titulo,
Igwa pero ang kahapotan siguro kang mga listeners ta, pag nakuami na ba ang titulo, pwede mi ba ining ipabakal? Pwede mi ba ining idonarman o ipamana na tulos? Pero siguro ating isip nila kung pwede mapabakal ta kung kaipuhan din talaga ki kwarta. Igwa po ba ki obligasyon sa DENR ang mga nakaresibi ki free patent o igwa po bang limitasyon sa pagpapabakal o pagpapamana kang mga daga na ini? Opo. So, dati po, Ma'am Joanne, may restriction tayo niyan na ang free patent once issued at least 5 years. Di mo siya pwedeng ipasa, ipabakal, idonar o kung ano pa man. However, upon the passing of RA 11231, inalis na po itong restrictions na ito. So, after ma-issue ang patent, pwede na siyang ipagbili. Good news ini kasi kasusaro talaga kang mga tiga-ururunan pa ining topic na residential free patent as in agricultural free patent na na-explicar ini na may limitasyon na di mo pa siya pwedeng iroon o ipabakal o idonar within 5 years pero kunyan po pala lifted na Yes po. which is magayon kasi paano kung gabos man po kita nangangaipo, gabos man po kita nagaiskusar, kung balak po nindo na good morning po sa imo, Mati. Si Maigwa po kitang guest digdi sa DENR sa samay opisina si Mati. Kung gusto mo po na ipabakal ang sa imong daga, pero pag pinabakal mo kaya iyan na rights lang, parang mababa lang ang presyo. Di mo ma-exhaust so financial opportunity na magkakaigwa ka kuta na may titulo ang daga. So mas maray ini Miss Josel na kung maipapabakal ninda, may titulo na po ang daga. As in mas magayon ang legalidad kang dokumento. Iga po kitang nag-comment sa tuyang Facebook Live si Ma'am Emelita Geroy. Good morning. Good morning, ma'am. Nagdadangog da po siya. Naghihiling siya sa tuyang Facebook Live. Good morning po sa imo asin sa bilog mong pamilya. Ano po? So nahiras mo sa mo, Miss Josel na Ay, The Ma'am in- Joanne, yes. excuse lang po. Mhm. Ayan. Medyo nag-lag po ng unstable daw yung connection. Okay na po. Okay po. Okay na po. So, Ms. Rosal, digdi sa nahiras mo sa muya na wala ng limitasyon ang free patents. Pero, duman po sa mga requirements na tigsabi mo na open, continuous, and notorious exclusive possession. Nagkabaralanggado ko na. OPSEN, di ba? May ano ito, may OSEN po. mnemonic, Opo. OSEN, may mnemonic. Kapag, halimbawa, nyaong kaduman pero ginamit mo sa pagkomersyo, ginamit mo sa industry, nagkaag kaduman ki tindahan, nagkaag ka ki kung anong money making venture duman sa daga na ito, pwede mo pa ba siyang i-apply as residential free patent o agricultural free patent na ginamit mo na siya sa ibang bagay arugang negosyo? Opo. So, malaog po siya, Ma'am Joanne, sa residential free patent. Actually, included siya sa residential lands, areas zoned as mixed residential, commercial or mixed residential, and industrial po. So, under RA 10023 po yan. So maski palan po nya kung kaduma naka-start tas nagtinda ka bako mga sari-sari store kung baga kung nagtinda kang ukay-ukay o ano pa ba ang negosyo anong negosyon ta kung anong mga kinaag mo na nag-earn ka kikwarta okay lang po ito nya nakapalaog pa siya sa requirements kan DENR pwede mo pa ring i-apply ang daga mo for residential free patent. So actually very generous mabuuton ang satuyang batas. Tig-ali na so limitasyon kang 5 years na di mo siya pwedeng ipabakal. Pwede ka na rin mag-apply maski tigka gana mong tindahan ang sa imong lugar. So Ms. Rosal, ano po ba ang dapat nindang gibuhon? Igwa po bang paraan para mas mapadali ang proseso o kang pag-apply sa free patent o may mga programa pa po ba kita na mas mapakaskas kan sa tuyang pagpapatitulo kan daga?
Opo. So, mas makaskas po ini Ma'am Joanne kung kompleto po ang requirements ni applicant. And pag whole po ang loteng papatituluhan. Kasi usually, nagkakaigwa lang po kita ng mga delay kapag for subdivision pa ang lote. So, of course, mapa-approve pa kita. Kasi sa mga requisitos po, pag portion ang daga, is the approved subdivision plan. So bago iyan matituluhan, kaipuhan aprobado po sa plano, na ining lote na ini pigbaranga na. So maluwas po iyan na title, kanya-kanya na din. And then yun nga po sa mga delay is yung pag may mga opposition, arog ka yan. Pero once po na kompleto ang requirements, madalion lang po ini Ma'am Joanne. So, ang nakakapahaloy, kung may nagkontra o may nag-oppose duman sa aplikasyon mo, as in, so sabi nga ni Miss Josel, mas madali kung bilog na ektarya kang daga ang papatituluhan. Kasi kung mapasubdivide, mapundo po so 130 days kung halimbawa nasa penro level na less than 5 hectares ang daga, or ito nga iso na explicar ta kasubago. So Miss Josel, aram ta po na bako man madali ang mga programa, ang mga polisiya na igwa kita digdi sa DNR. Kumbaga, warang perpektong opisina, warang perpektong polisiya. Igwa ka po bang na-encounter na kadipisilan sa pag-implementar kaining programa tang free patent, as in agricultural free patent? Okay po. So, ma-share ko lang Ma'am Joanne. Nung land, kasi I was land management inspector dati sa Sorsogon, nagpapa-apply kami sa Santa Magdalena. Ang problems encountered namin that time is walang tiwala yung mga tao. Kasi siguro given the fact nowadays naman talaga na maraming mga scam. Opo. So akala nila mga scammers kami, although we are wearing our complete uniforms with matching ID pa iyan. So ang iba pag nagkaka-eriling kami nagsasarado ng pintuan. Ang iba ay naman nga kami ngayon titulado ng ini. Pero may mga listahan kami na ining property na ini is untitled. So ito ang pinaka dakulang problema warang tao, warang tiwala sa opisina. And minsan po kulang sa information dissemination din ang mga barangay officials. So yan po, kasi dakulaon na tabang ang mga barangay officials sa pagkakandakta ning, imagine, mapatitle ka sa court. Mahal, very, very costly. Unlike itong program natin sa DENR, kita na mismo sa nagbababa. Mga inspectors po mismo ang nagabaraba sa kada barangay para magpa-title. Naga-house to house pa kami, Ma'am Joanne dati, para lang magduman sa mga aplikante. Kami na mismo ang nagduduman. Kaya lang minsan, uncooperative din ang mga barangay officials po. Hindi lahat, pero meron talagang mga barangay na hindi nakikipag-cooperate. So, ang kinalalabasan, hindi properly disseminated sa mga tao. So, ang labas, parang mga scammer ka talaga. Mga scammer yung mga nandoon sa barangay. Hindi sila lumalabas. Bako po ini scammer ang si Miss Josel pag nagtuktok po dyan sa inyong harong para maghagad kung ano ang mga lugar na mga daipan titulo tangan inatabangan po kamo. Magtao po kitang tiwala sa DENR Bicol na ang obligasyon mi po sumatabangan kamo na magkaigwang titulo ang mga daga. Iyon na po palansinda na po mismo ang mga nagrarani sa mga kaharungan. Nasabutan taman Miss Josel, talagang Yes, very diligent na ang sa tuyang mga kaimanwa na tarakot na din talaga sa mga scammer. Sabi ba, gada ka ngayon makiurod sa stranger o kung sisay na daig kang tiwala dakol ang crimes. Pero pag DENR Bicol po ang nagtuktok sa indong mga harong, pag nagtuktok po kami ni Miss Josel, sana po pagbuksan nindo sa indong pintuan ang kamauotan miman sana po matawan kitituloan sa indong mga daga. Sabi nga ni Miss Josel Kasubago, ang
pinaka-partner kang DENR Bicol, kang LPDD, kang sa tuyang opisina, ang local government units, ang lokal na pamahalaan po, sinakap lalong-lalo na madali na ang eleksyon. Dapat po magtarabangan kita na ma-disseminate, matawan na impormasyon ang mga kabarangay na ini po na DENR Bicol, kamaukotan man sana na magtaong titulo. Sabi nga ni Miss Josel Casubago na rumduman ko, di ba, kita DENR, maduman sa barangay, kita mismo ang maimbestigar kung talagang kamo ang naka-star duman, as in nagkukuha kamong mga geotag photos, Miss Josel. As in saro pa duman, sinabi mo na may posting sa barangay hall. Garuman sa na po ini pag-agom, talagang ikakaagna o sa imo nga ining property na ini. Sabi ni Miss Josel Casubago, not less than 15 days po ipopost duman sa barangay hall. So dapat talaga magayon ang partnership ta with the local government, ining mga barangay local government units. So Miss Josel, igwa po ba kitang mga gustong ihiras sa satuyang mga listeners na agyat tangani na mas ma-encourage ta sinda na mag-apply kititulo digdi sa DENR Bicol? Ano po ang sa imong pangapodan sa satuyang mga listeners? Opo. So, sabi nga po ni Ma'am Joanne, pag nagtuktok po kami sa mga pinto nyo, bako po kami mga scammer. So, ayan. Importantehon pong maray na may titulo ang satuyang mga pagrugaring. Kasi nga once po natitulado ang satuyang mga property, wala po na makakakuha ka iyan sa tuya. Basta-basta. So, may secured kita na ining property ta, dai makukuha sa tuya, dai kita mapapaali anytime. Unless ipasa mo iyan, ipabakal mo, idonar mo, itao mo sa tugang mo, or kung kaysay, sa imo na yan, lifetime. So, saro pa po, magayon yung programa ni DENR kasi very minimal lang ang expenses na bubutasan mo. Unlike kung mapatitulo ka po sa, yun, sabi ko kanina, sa court, dakula ang gastos po. So, gayon ang ining programa ng DENR, lalo kita na mismo po ang nagbababa house to house na mismo para ma-assure na gabos ng mga Pilipino titulado ang mga pagrugaring. So, thank you very much, Miss Josel. Talagang naingganyar, I believe, naingganyar ang satuyang mga kaiman. May nag-comment sa tuya sa Facebook Live na si Ma'am Rosa Betis. Good morning po. Pabati po Heaven's Friend, staff, Agarwood Tea and Plants dyan sa Bitaano, Legazpi City from Malate, Manila. Good morning po, Ma'am Rosa. Asin sa imong bilog na pamilya, sa mga staff, kang Heaven's Friend. Good morning sa Indo dyan. So, siguro, Miss Josel, i-recap na lang ang mga requisitos nasabi ta Casubago. Dapat igwa po kamong application form, igwa po kitang duwang witnesses, ma-execute ka affidavit of two disinterested persons, as in ang application fee tama ba 150 pesos? Yes po, 150. As in For agricultural po yan, Ma'am agricultural. Iba sa Yes po. residential. Residential, Pira opo. ang babayado duman. I think 50. O mas barato pa pala Opo, sa sa residential. And saro po sa requisitos kang residential is the LGU zoning certification po. Sa munisipyo yan. Mhm. Sa residential po yan. So, kaipuhan din ki both saro sa na documentary stamp. As in, ito nga ni po na pig-explikar ta Casubago ang documentary proof o titulo po na igwa kang dokumento na sa imo talaga ito, proof of conveyance, araw po kang deed of sale, waiver of rights, deed of donation, as in ining extrajudicial settlement, as in saro pa po so pagbuwis tax declaration, as in clearance po hali sa Registry of Deeds. Iyo ba yung ini so blue Opo. copy na Certificate. tigsasabi ta. Aram inikan sa tuya mga listeners pag sinabi ngayang mako kita ma-secure kita kang blue copy hali sa ROD, as in kung kamo wara digdi sa Pilipinas,
o busy ka mo, may ipapaasikaso ka mo kang titulo, iyo po ining tigaapod ang special power of attorney asin saro pa sa eksplikasyon ni Miss Josel Casubago na pwede na po mag-apply ang dual citizenship. May dual citizenship na Pinoy. Pinoy ka na, Amerikano ka pa, pwede ka na mag-apply. As in, saro pa po duman, sabi ni Miss Josel, dapat pag nag-apply kita, igwa kitang open, continuous, exclusive, and notorious possession sa laog kang 20 taon. Tama ba ito? Encountered so sa imong mga predecessors in interest, ang sa imong ina, ang sa imong lolo at lola. Mr. Saligwa ka po bang gustong i-shout out final message sa tuyang mga listeners? Ayan po. So, on behalf of our Regional Executive Director po, Francisco Emilio Jr. Cecil III, our ERD for Technical Services, Attorney Ronel C. Sopsop Sese, our ERD for Management Services, Forester Ronel B. Astor, our ERD for Special Concerns, Ma'am Adonna P. San Diego, our LPDD Chief, Ma'am Ofelia V. Zantua, and of course, our PDS Chief po, Engineer Emily L. Nas. Sana po nabigyang linaw may kung kamo man may mga kahaputan tungkol sa daga, kung kamo may mga problema sa daga, open po ang samuyang opisina. So, shout out lang ako, Ma'am Joanne, ha? Shout out kay Nick, who's celebrating his birthday today, kay Nick Jr., kay Ate Kay, kay Dan, kay Marvin, kay Sugar, kay Ma'am Wina, Ma'am Shandy, Ma'am Sweet, and of course, sa lahat po ng bumubuo ng LPDD family. Hello po. Hello po sa inyo dyan, and happy birthday sa birthday celebrant na si Nick. Happy birthday Yes sa po. imo. As in po, thank you very much. Maugma kami na pinaonrahan kang LPDD ang imbitasyon kang sa tuyang programang Kapalibutan ta at aman ito. I'm very sure, dakol na naukudan ang sa tuyang mga listeners, ang mga gustong magpatitulo, siguro tagiiling na nindo dyan sa cabinet, kung arin pa ngayon digdi igwana ba kita kang tig-agad kang DNR na dokumento tangani na mas mapadali ang pagpapatitulo kan sa tuyang daga. Kung wara pa man po, pwede na kitang mag-iskusar, kayang-kaya ta po ining asikasuhon tangani na by the end of the year. Ta sabi nga ni Kasubago, 130 days, 145 days, as in 140 days man sana ang gugugulon tang oras basta kumpleto po ang sa indong dokumento. Yaon po ang DENR Bicol, yaon po ang team ni na Miss Josel tangani na matabangan kita sa pagpapatitulokan sa tuyang daga. Thank you very much, Miss Josel, sa Ito po, Ma'am impormasyon. Joanne. And sa imong bilog na LPDD family, and asin man po sa irarom kang matibay asin maigos na liderato kan sa muyang Regional Executive Director na si Red Francisco Emilia Jr. Ako po si Joanne Montecastro, asin ini ang sa tuyang naging programa Kapalibutan ta at Amanon ta. Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan ta at Amanon ta. Kapalibutan ta at Amanon ta. Diyos mabalos sa indong pag-antabay.